Okay, so pag-uusapan natin ngayon guys, itong bagong-bagong Infinix GT30 Pro. So, dun muna tayo sa presyo syempre. So, depende sa kung anong colorway yung pipiliin natin. Yung Shadow Ash, itong i-review natin ngayon, tsaka yung Blade White, ay may presyong 13,999 pesos kung 8 to 56 gigabytes na configuration ang pipiliin natin. Kung 12,512 naman ay 15,999 pesos. Pero if ever na yung Gaming Master Edition na Dark Flare colorway yung pipiliin natin, parehong may additional 1,000 pesos sa bawat configuration. Okay, so makita nyo naman sa box na pang-gaming talaga tong phone na to. And again, Shadow Ash yung colorway na nandito sa atin. At mamaya unbox na rin natin itong GT Pro Gaming Kit. So pag open, nandito yung ating document sleeve. Tapos sa loob niyan, SIM ejector pin, documentations, tsaka yung kanyang free na rubber case. And makita nyo may design pa rin para ma-maintain yung pagka-gaming ng phone na to. At nandito na yung ating GT30 Pro. So makikita nyo agad dito sa balot niya na all-day full FPS system. No frames missed yung pinopromote talaga ng Infinix dito. Titingnan natin mamaya kung makaka all-day 120 frames per second tayo na performance dito sa phone na to. So tanggalin ko muna. Pakita ko sa inyo yung Shadow Ash na colorway. Kita nyo naman guys. Sobrang ganda. Highly recommended ko tong colorway na to. Pero if ever na gusto nyo ng mas light na colorway, pwede namang Blade White. Pero ako satisfied talaga dito sa Shadow Ash. Tapos makikita ninyo na may green accent. Subtle lang siya. Makita nyo dun sa paligid ng kanyang camera module. May green accent. Pati yung power lock button, may green accent din. So, napaka-subtle lang naman. Pero ang gustong-gusto ko dito sa design ng Shadow Ash tsaka ng Blade White, sobrang simple lang, guys. Napaka-decent pa rin na itsura kahit gaming. Kasi ibang mga gaming phone ngayon na design, sumisigaw talaga na pang gaming talaga yung phone na yun. Pero ito, ang ano pa rin ang formal ng dating. So, pwede siya pang gaming or kung gusto mo lang ng phone na mabilis ang performance pero hindi mo gagamitin sa game, pwede pa rin tong GT30 Pro. Okay, so tabi ko muna. Tapos, dito sa ilalim ng box, makikita natin yung ating 45 watts na charging brick, USB-A yung port, at panghuli natin makikita sa box ay yung USB-A to USB-C cable. At syempre, unbox na rin natin itong GT Pro Gaming Kit. So again, meron tong mag case tsaka mag charge cooler. So malaking bagay yung mga accessories na to kung gusto nating ma-experience yung all-day 120 frames per second na pinopromote ng Infinix dito sa GT30 Pro. Kung bakit, pakita ko sa inyo. So unahin natin yung mag case. Ayan. So, mas matigas siya. Hard case na siya. Hindi siya kagaya nung free na case sa box kanina. Tapos makikita ninyo yung gitna. Ayan, no? Kakaiba yung gitna, di ba? Kasi may thermal pad dito sa may likod niyan. Para tumagos talaga yung lamig kapag ginamit na natin yung mag-charge cooler. Yung mag-charge cooler ay ganito naman yung itsura. Ayan. So, may cooling fan tayo. So, habang nagcha-charge wirelessly yung ating GT30 Pro gamit yung case na to, lalamig pa rin yung phone. So, pakita ko sa inyo. So, ito muna yung itsura niya kapag nasa case na. Ayan. Natakpan na talaga yung kabuang design sa likod. Pero, syempre, meron na tayong wireless charger. Makikita nyo, hindi naman natakpan yung LED lights dito sa likod. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, ito muna yung mag-charge cooler. Ayan. So, wirelessly nagcha-charge na yung ating GT30 Pro. Diba? And at the same time, napapalamig niya yung phone. So, hindi ko lang maipakita sa inyo pero kapag hinawakan nyo to guys, sobrang lamig talaga. At nagmo-moist talaga yan after ilang minutes lang na nakasaksak siya. So, gandang accessory para sa ating GT30 Pro. At share ko na rin sa inyo isa pang box sa pinadala ng Infinix. Ito yung kanilang PR kit para dito sa GT30 Pro. Sa loob ng PR kit ay meron tayong tote bag. Ayan. Na merong ganyang text tsaka design. Meron din tayong cup. Meron din tayong t-shirt na merong Infinix GT na text. At sa likod ng shirt, ganito naman yung design.
At meron din tayong polo shirt dito. Ayan. Ganyan naman yung itsura. At meron din Infinix GT na text. At sa mga gilid, ganito yung design. Okay, so balikan natin tong phone. So, doon agad tayo sa performance. So, itong GT30 Pro ay naka XOS 15 na out of the box. Android 15 na yan. Tapos, yung chipset natin dito ay Dimensity 8350 Ultimate. At kahit na nung configuration at colorway yung piliin natin, LPDDR5X, yung ating RAM, at UFS 4.0 guys, yung ating storage type. So, talagang mabilis yung phone na to. At pinapromise na Infinix na itong GT30 Pro ay makakatanggap ng up to 2 major Android upgrades. So hanggang Android 17 yung aabutin ng phone na to. Pagdating naman sa security patches, pinapromise ng Infinix na abot to ng 3 years. At pagdating naman sa virtual RAM or MEMfusion, laging times 2 yung ibibigay sa atin na option. So for example, 8256 ang pipiliin nating configuration. Yung max na virtual RAM na pwede nating maset ay times 2. So, 8 gigabytes din. So, magiging 16 gigabytes. So, yung nandito sa atin ay 512 gigabytes. So, another 12 gigabytes ibibigay sa atin ng MEMfusion. Pero, importante, tingnan natin kung paano yun makaka-apekto sa performance niya. So, ito guys, yung nakuha nating score kapag naka-off yung ating MEMfusion, 1,295,990. So, ang taas talaga ng score na nakuha natin dito. Kaya, may imagine nyo na talagang capable yung phone na to pagdating sa mga mabibigat na games. Pero tingnan natin kung ano epekto kapag ginamit naman natin yung MEMfusion. So kita nyo naman guys, ang laki ng ginamp sa performance. Naging 1,334,760 na. So I suggest gamitin nyo kasi UFS 4.0 so mabilis talaga yung read and write speed nun. Pagdating naman sa wildlife stress test, makikita ninyo na yung ating battery consumption ay nabawasan tayo ng 8%. So, okay naman yung battery consumption niya. Hindi naman sobrang laki na ibinabawas niya sa battery percentage natin if ever na mabigat yung papatakbuhin nating game dito. Pero, pagdating sa thermals, medyo mataas yung nadagdag sa atin kasi nag-start tayo 34 degrees, umabot tayo ng 47 degrees. So, nasa 13 degrees yung nadagdag. Pero take note lang na nung ginagawa ko tong wildlife stress test, hindi ko ginagamit yung mag-charge cooler. So, imagine kung ginagamit natin to palagi, hindi naman aabot ng ganun kataas yung i-jump sa temperature ng GT30 Pro, lalo na sa mabibigat na mga games. Tapos meron tayong X Arena dito. So, para siyang game space or game room nitong Infinix GT30 Pro. So, for example, nakaselect yung game. Ayan. Pwede nating itap yung X Boost para ma-configure natin kung anong klaseng performance ang gusto natin sa specific na game na yon. So, pwede tayong mag-set ng game mode tsaka GPU setting. At syempre, pinagmamalaki ng Infinix dito sa GT30 Pro ay yung GT triggers. So makikita nyo, meron tayong capacitive na mga buttons dito sa dalawang gilid at mas magpapaganda pa yan sa gaming experience natin. So meron dedicated na page sa settings itong GT trigger kung gusto nating configure pa siya kasi hindi lang sa gaming mismo natin pwedeng magamit itong GT trigger. Pwede rin natin itong magamit sa ibang application kagaya na lang ng camera. So pwede natin gamitin as shutter button itong mga capacitive buttons na to or GT triggers. So dagdag experience din dito sa phone. So for example guys, dito tayo sa loob ng game. Swipe lang natin mula dito sa left papunta sa right. Ayan, makakapamili na naman tayo ng performance profile. Pero gusto natin puntahan ng quick access tool tapos yung ating GT trigger. Yan. So pwede na nating ma-setup dito yung location or mapping ng ating GT trigger. So, enable lang natin yan. Tapos, add strategy. Ayan, pwede na nating ma-map or maiba-iba ng pwesto yung ating GT trigger. Diba? So, ganun lang kasimple. So, ganyan lang natin. Tapos, complete natin. And pangalanan natin. So, halimbawa, itong game ay Alto. Alto's Adventure. So, Alto lang pinangalan ko. And then, kapag nag-start tayo, tingnan natin ha. Okay, so test natin. Okay, responsive naman siya guys. Walang problema pagdating sa responsiveness ng kanyang GT triggers. So mag-e-enjoy tayo sa game. Okay, dito tayo sa mismong gaming test natin. So nandito tayo ngayon sa Racing Master. At alam naman natin na napakabigat ng game na to. Pero kayang-kaya ng GT30 Pro na i-max out yung graphic setting. So ayan o, kita nyo naka-ultra high tayo.
60 FPS kasi yun talaga yung sagad na FPS dito sa laro na 'to, tapos realistic. So, tingnan natin ang mismong performance. If ever ulit na gusto niyong enable yung bypass charging, swipe niyo lang tapos quick access tool tapos bypass charging. So, naka-ano tayo ngayon, naka-mag charge cooler. Okay. So, pagdating guys sa mismong performance dito sa Racing Master, again, graphics wise, napaka ganda. Na-generate niya naman ng maayos. Wala tayong struggle na nafe-feel sa kanya. Walang frame drops whatsoever. Napaka-smooth. Yun nga lang, 60 FPS lang talaga tong game na to. Okay, pero other than that, wala naman akong nakikitang problema. And napaka-responsive talaga ng GT triggers. Ayan o. And para maiwasan natin na uminit, at if ever, at possible dun sa game, pwedeng all day 120 FPS yung experience natin. Basta gagamitin natin yung mag-charge cooler. Okay, para manatiling malamig, mababa yung temperature ng ating GT30 Pro kahit mabigat yung game na pinapatakbo natin. Ngayon pagdating sa display, naka 6.78 inch tayo dito na AMOLED, 1.5K yung resolution, 144Hz yung max refresh rate niya, 4,500 nits yung peak brightness, 100% DCI-P3 yung color coverage, at meron siyang Corning Gorilla Glass 7i na protection. So, pagdating sa display, hindi tayo tinipid dito ng Infinix. Maliban sa magandang performance, hindi na compromise yung display. Maganda talaga guys at mag-enjoy tayo. At makikita nyo naman yung bezels niya, pantay naman. Medyo konting-konti lang naman. Halos di na natin mapapansin na mas makapal yung dito sa chin kumpara doon sa kanyang forehead. Pero sobrang konti lang. Na-mention ko lang para at least alam ninyo yung phone na to pag bili ninyo. Pero for the most part, napaka symmetrical naman tingnan. At ang maganda pa rito, talaga magagamit natin ang magandang display ng GT30 Pro kasi level 1 yung ating Widevine security tapos Full HD, yung max playback resolution natin dito sa Netflix. Pagdating naman sa display settings, meron tayong color style. So, may dalawang preset tayong pwedeng piliin, bright colored tsaka original. Tapos, pwede pa nating i-adjust yung color temperature ng display. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option dito. Auto switch, para yung XOS na yung bahalang mag-decide kung ano refresh rate yung kailangan. Standard, 60Hz lang yung max. High, kung gusto nating palaging naka 144Hz yung kanyang refresh rate. Tapos kapag pinili natin yung high, pwede ba nating ma-customize kung anong refresh rate yung gusto nating ma-experience sa bawat application na naka-install dito sa phone. Pero take note lang guys na yung 144Hz na max refresh rate nitong GT30 Pro ay parang pang future proofing pa lang sa ngayon. Kasi hindi pa lahat ng applications or games na napatakbo ko dito sa phone na to ay umabot ng 144Hz. Actually, bihira akong maka-experience ng 120 frames per second. Okay? Usually, na-experience ko yan dito mismo sa UI. Ayan o, makikita nyo dito sa may gilid. Masyado maliit pero ayan o, 120. Tapos agad-agad siyang bababa to 60Hz kung hindi na natin kailangan ng mataas na refresh rate. So maganda yon para tipid tayo sa battery. Ngayon, pagdating sa game, if ever na gusto natin i-max out to 120Hz yung refresh rate, kung gusto nating ma-experience talaga, pwede nating i-enable yung esports mode. So for example, dito sa Altos Adventure, itong game na to ay talagang may support sa 144Hz na refresh rate or gameplay, 144 FPS na gameplay. Pero makikita ninyo, by default, naka 60 lang talaga siya. Okay, so kung gusto nating paabutin ng mataas na refresh rate, swipe lang natin. Tapos, quick access tool, enable natin yung esports mode. At makikita ninyo, napapalo na siya ng 120. So, yun yung isang workaround sa ngayon na pwede nating gawin. Pero still, good to know guys na may future-proofing tayo dito sa phone na to. If ever na dumating yung time na mas dumami pa yung mga apps na may support sa 144 Hz or 144 FPS na gameplay or 120 FPS na gameplay, agad-agad nating ma-experience yan dito sa GT30 Pro. At itong GT30 Pro guys ay merong IP64 na ingress protection. So, meron siyang protection sa talsik ng tubig at saka sa dust. Hindi siya agad-agad papasukin. Tapos, meron tayong mechanical light waves. Yun ang tawag dito ng Infinix. So, nakikita nyo halos pag tinignan nyo sa una, halos wala talagang walang hint na meron tong RGB light effects.
Pero makikita niyo yung line, 1, 2, 3, 4, umiilaw yan. Pakita ko sa inyo. So, dito sa settings, punta lang kayo dito sa mechanical light waves. Ayan siya. Tapos, pwede na kayong mamili kung anong behavior yung gusto niyo. Paborito ko tong Meteor kasi tingnan nyo. Ganda, di ba? Ayan, ang ganda ng ano niya, behavior niya. Napaka-futuristic ng dating. So, ayan siya. Ewan ko lang kung may nabanggit akong RGB kanina, pero hindi siya RGB. Yan lang talaga yung kulay na pwede dito sa light waves niya. Tapos itong GT30 Pro ay naka Wi-Fi 6 na. Tapos meron siyang stereo speakers. So meron tayong speaker dito, yung secondary sa taas. At yung primary speaker ay nandito naman sa may ibaba. At tuned by JBL yung mga speakers niya. Meron din tayong IR blaster dito sa taas. Ngayon pagdating sa battery capacity, 5,500 mAh yung meron dito sa GT30 Pro at capable yan sa 45 watts na wired charging. Pero hindi lang yan. Pwede pa to sa 30 watts wireless charging, 10 watts reverse wired charging, at 5 watts reverse wireless charging. So lahat na ng klase ng charging meron dito sa phone na to. So ito yung SOT na nakuha natin sa PCMark, 8 hours and 36 minutes. Medyo conflicting sila dun sa wildlife stress test na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi sa wildlife stress test, konti lang yung nabawas sa battery percentage natin after ng mabigat na test. Pero dito sa PCMark, sobrang baba ng SOT na nakuha natin. So, ibig lang sabihin yan, didepende talaga sa application, yung behavior ng phone na to, lalo na yung refresh rate niya. Sana ma-improve pa to ng Infinix sa mga darating na software updates, and malamang sa malamang naman talagang ma-improve pa ng Infinix yan. And good to know na kahit na hindi ganun kataas yung SOT na nakuha natin, dahil sa meron siyang wireless charging, madali naman tayo makakapag-charge dito. Ngayon pagdating sa camera, meron tayong 108 megapixels na main shooter, may ultra-wide pa tayo na 8 megapixels, at yung kanyang selfie camera ay 13 megapixels. At nakakabilib naman talaga guys, na para sa isang gaming phone na hindi mahal, hindi na-compromise yung camera. Kasi makikita nyo naman sa mga sample photos natin na talagang maganda yung quality. Napaka-acceptable para sa ganitong phone. Tapos, ang maganda pa dyan, may support siya or kaya niyang mag-record ng 4K video recording sa likod at pati na rin sa harap. At makikita ninyo na napaka-stable ng sample videos natin. Okay, so sa lahat ng napag-usapan natin guys na mga information tungkol dito sa GT30 Pro, sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo niya? Paki-comment dyan sa baba. Kung ako'y tatanungin ninyo opinion ko lang naman. Bihira tayo makakita ng ganitong phone na ang mura lang Tapos hindi na compromise yung iba pang aspect. Kasi usually kapag mura yung phone, ang primary lang na may expect natin ay magandang performance. Pero dito, hindi na compromised yung display, hindi na compromised yung software updates, hindi na compromised yung design, at higit sa lahat, hindi na compromised yung camera. So talagang sulit na sulit siya para sa presyo niya. At kung kaya ng budget natin, go for 512GB na configuration. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Infinix GT30 Pro. At if ever na meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, paki-comment na lang dyan sa baba. Okay, para sa samot-saring unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.